Breaking News! Pinoy Balita! Tambals dos magbabayad ng mga tao para mag-rally daw against PRRD. At palalabasin na maraming nagagalit daw sa dating Pangulo dahil sa statement nito sa Senate. Totoo nga ba? Panoodin natin si Madam Maharlika. Pasok! Okay. Tuloy-tuloy na tayo palangga. Dahil, anong tawag dito? May order si Tamba, PRRD birahin. Okay, actually, nakapost na dyan sa ating ibang mga kaibigan, mga vloggers. Ito na muna unahin natin. Breaking news. Dahil naging bida sa pelikula si Pangulong Duterte dyan sa Senado sa pelikulang Nilamon Silang Lahat or pelikulang Hihilain Kita sa Impyerno. Magandang title yun. Anong gusto nyo? Hihilain kita sa impyerno o nilamon silang lahat? I think hihilain sila sa impyerno is the best. So anyway, breaking news. Dahil nga nilamon sila ng Pangulong Duterte at nakita ninyo lahat kung paano kawiti ang ating Pangulo sa kabila ng gusto nilang, ang gusto naman mag-gang up kay Pangulo si Virus na kung saan misplice nila, pinutol nila yung mga statement ni Pangulong Duterte sa kanilang mga vlogs o sa kanilang mga platforms o sa media. Yung iba, nireport ng tama, yung kay Virus, nag-post sa kanyang Facebook tungkol dun sa sinasabi ni Pangulong Duterte na pupunta tayo sa impyerno, tapos sabi ni Virus na walang jurisdiction, wala daw jurisdiction doon ng Senado, ang hearing o yung pag-imbestiga sa impyerno, mga ganun-ganun. Niliteral ng mga bugo. Okay? Doon sa ni Antivirus, hindi niya sinama ang sinabi ni Pangulong Duterte na hihilain kita sa impyerno. Okay? I would like to acknowledge my beautiful friends right here. Remy, I miss you. Hindi mo ako tinatawagan. Hindi mo na ako love. Si Bel, kausap ko every hour. Ayan, inggit ka tuloy. Anyway, just kidding. Anyway, mga balangga. Glenn Osal, thank you. Bruce, thank you. I miss my late friend Bruce Rivera, isa ring fighter. Anyway, mga kababayan, okay. Ngayon, dahil sa ipinakita ni Pangulong Duterte ang king galing, talagang siya ang tunay na rockstar. Siya ang tunay na presidenteng may puso. Sa kabila ng pagtitwist nila na yung mga sinabi ni Pangulong Duterte against humanity, eklabush, yun naman talaga lagi yung kanilang gustong sabihin. Ngayon, hindi pa pala final. 'Di ba kating-kate ang mga jutang Genemes, ang mga buwaka ng inang mga losers, ang mga adictos, benedictos, mga bigatot, lahat na ilagay diyan sa hot seat nila o sa committee, sa Huwad Committee in aid of prosecution, in aid of kasinungalingan, gusto nilang ilagay si Pangulong Duterte dyan. Nakakita nila yung performance ni Pangulong Duterte. Sabi ko nga, nilamon silang lahat, bibit-bitin sila papuntang impyerno at yung mga eksena, okay? Mamaya ka na palangga, alam ko, hindi naman emergency yan. So yung mga eksena ganyan, ang sabi ni Abante, tila umaatras na sila. Dat pala yung title natin eh. Benny Abante, umatras. Diba? Atras Abante. Kasi dun sa kanilang press conference, kasi umikot ang kanilang tumbong, sinabi doon ni Abante na mukhang hindi na daw nila ipapatawag ang Pangulong Duterte kasi enough na daw yung mga yes, bigadot, the word of the day, bigadot. Enough na daw yung mga statement ni Pangulong Duterte doon sa Senate. So, anong ibig sabihin nun? Mga talawan, mga bigatot, mga duwag, mga puti ang itlog, or kasing laki ng mais ang kanilang mga itlog. So, ngayon, dahil nakita na nung balik yung pagpapalakpak, makita nyo sa gallery, di ba? Mga tao, makita mo sa social media, of course, except the Pulawan na mga trolls na funded ni Tambaluslos at ng buwaka ng inang Lisa Tanas na yan, Bangag, ayan, tatlong magkapatid at lahat ng mga nakapaligid sa kanila. And now,
Dahil nakita nila mga palangga, may nag-message, actually di message, tawag yun. Tinawagan ako ng ating hindi pa nagmimintis na source. At actually, I spread already the information through signal number 1. Okay. So inano ko, dinisseminate ko na yung information, yung post na lang. Ngayon, na magbabayad, okay? Magbabayad ng mga tao, ang Tambaluslos gagamitin ang pera ninyo, ang pera ng bayan para mag-gather ng tao kasama ang mga makaliwang grupo, yung mga grupo ni Ontiveros, bayan muna, kung ano-ano pang mga makaliwang grupo, at mga kababayan, sila ay magpupondo gamit ang pera ninyo. Kaya dapat unahan nyo na ito, mga palangga. Okay? Kailangang unahan nyo na ito dahil, okay, ang exact message sa akin, Marlica, may marching order, okay, si Tambaluslos to mobilize and fund people to rally against PRRD na mag-create, ang aim nila to create the impression na maraming naggalit kay Pangulong Duterte sa statement niya doon sa Senate. Kaya sabi nga ng ating palangga, you have to act now. Kailangan yung kumilos. Kung kaya ni Tambaluslos mag-non-stop ng ayuda para mang-ikampanya niya yung sarili niya for 2028, okay? Para sa pagka-presidente, kaya nilang ubusin ang pera ninyo para ipangbayad sa mga rallyista, sa mga kaliwang grupo, sa mga NPA, para magpakita ng impression, not only sa Pilipinas, sa buong mundo, mga kababayan, na ang mga tao galit kay Duterte. Kasi sinasabi ni Duterte na may death squad siya, may ganito, may ganyan siya. Di ba? Yaan dapat ang inyong inuuna. Mga palangga, yan ang inuuna ninyo. Kayo sa mga Duterte supporters, at yung lagi dyan, kayo Kalamawi na nasa EDSA Friday Group, you have to act now. Dahil uunahan nyo, kasi kung hindi kayo mag-a-act now, uunahan kayo ni Tambaluslos at ng mga bangag. Kung kayang magbayad ng 20,000 sa mga sipunin, gusgusin, dugyot na mga trolls, ni Lisa Tanas, ni Tambaluslos, ni Bangag Jr., para mag-click ng like ng mga emoji at magsabi na sila ay ganito, ganyan, pupurihin sila. Imagine nyo, pinakamababang binabayad ng mga putang inang yan, 20,000 pesos a month. Okay? Para lang mag-like, share, mag-vlog ng kakaputahan laban sa akin, sa inyo, at sa mga taong umaayon sa katotohanan at ang mga nag-expose ng kaputahan ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr. Ilang pera nyo yan, mga kababayan. Pera nyo yan. So ngayon, abangan ninyo. Ayaw nyo talaga, di ba? Hindi magpaka-expect nyo na ang mamumuno sa inyo sa mga susunod, ngayon, bangag, kung ayaw nyo tapusin yan, bangag ngayon, bangag pa rin sa susunod na panahon. Kailangan nyo gumising. Pera nyo ito. They will gather people. Mass gathering laban kay Pangulong Duterte. Pero kung titignan ninyo ang mainstream media, okay? Ang social media, 'di ba? Lahat, majority ng mga tao natuwa kay Pangulong Duterte. Na-imagine mo ang Pangulong Duterte, sabi ko, witty, that at his age, 'di ba? Pati edad niya nilolo. 73 lang ako, 'di ba? All right. So 73 lang daw siya, pero 79 na siya. Pag ang galing ni Pangulong Duterte magpaglaruan yung mga words niya, dun sila natataranta. Kaya ayaw na nila ipatawag sa Congress. Yun ang sabi ni Abante. Umaatras na sila. Kasi ulitin ko, ganito yan mga kababayan. Pag sinabi ko sa inyo, alam nyo, gumurgur ako ng 100 tao eh. Okay? Gumurgur ako. Ito kasi yung ginagawa na sinabi ni Pangulong Duterte na mayroon siyang Davao Death Squad. Sinabi niya na may pitong Davao non-police, hindi police, na miyembro ng Davao Death Squad. Di ba, nung tinanong siya, sabi ni Risa, nasa ano mga pangalan? Sabi ni Pangulong Duterte,
Patay naman yun, ma'am. Kahit sabi ni Duterte pumatay siya ng 7, 8, 10, 100, 1,000,000. Tapos aagamitin nyo yan against kay Duterte, patutunayan nyo sa korte. 'Di ba? Hahalukayan nyo yan. Maghahanap kayo ng ebidensya. Sino yung 7 ginorgor niya? Sino yung 50 na yan? Sino yung kahit ako sabihin ko sa inyo. 'Di ba? Actually, gumorgor. Sa totoo lang, gumorgor na rin ako eh. Yeah, gumorgor na ako. Hindi lang ako nahuli. Mga 20 yata nagurgur ko bago ako pumunta sa Amerika. You know what I mean? Kasuhan niyo ako. No, but seriously, kahit sabihin ko sa inyo, gumurgor siya, sabihin niya gumurgor siya, ako gumurgor ako, kakasuhan niya ako, sabi niya, umamin siya na gumurgor siya. Sabihin ko sa korte po, tangina niyo pala, ginagago ko lang kayo, mag-produce kayo. Produce yung ginorgor ko, maghukay kayo dyan. Sino-sino yung mga yun? Hindi magsastand sa court. Kaya nga sabi niya, hindi maghukay sila, o kaya hukayin niyo si Marcos Sr. Kapilate, thank you. Hindi siya magsastand sa court. Nakita niyo kung gaano ka-smart at witty yung Pangulong Duterte. Kaya ngayon mga palaga, umaatras sila. Umatras si Abante. Tuwad gumiti. Kasi nabukelya sila, mga kababayan, kung gaano sila katarantad, kung gaano sila ka-scripted. Sila ang tunay na nagbigay ng script dito sa mga resource person nila ng mga kriminal. 'Di ba? Isa doon sa script isa doon sa pinagsasabi ni Abante sa kanyang press con at sa kanyang interview, 'di ba? Na okay, eto, inamin nila na totoong pinatawag nila si Grijaldo. Okay? Pinatawag nila si Colonel, 'di ba? Colonel Grijaldo. Inamin nila 'yun. The fact na inamin nila doon na tama, nag-match doon sa testimonya ni Grijaldo na inimpluwensyahan siya. At talagang kinausap siya. Tapos ang sinasabi ni Abante at saka ni Fernandez, yung hubadero na, dapat nga ang title natin, Abante o Matras, Dan Fernandez na hubaran. Diba? Kasi hubadero. Okay? Anyway, sinasabi nila doon, mga kababayan, sa kanilang mga kadyutahan na press con, mga palangga, na inamin ni Duterte na ganito, na siya talaga ay gumurgor ng tao. Yan ay ang tawag dito, sabi nila na talagang dapat ay panagutin itong si Pangulo Duterte at yang nagsisinungaling, si Grijaldo, ganyan-ganyan. In the first place, inamin nila na kinausap nila na okay, tinuro nga yung na yon, yung particular na nakalagay doon sa na yon, sa papel na yon, sa statement, sworn statement ni pangalan nito ni Garma, 'di ba? Tinuturo na ito ba, pwede mo bang yan? Pwede mo bang patotohanan yan? 'Di ba? Tapos inamin nila na pinatawag nila at kasi inutos sa amin ni Garma, ni-request sa amin ni Garma. Sabi ni Abante at saka sabi ni Hubadero, 'di ba? Pwede ba 'yon? Yung resource person na sasabihin mo sa mga congressman na mga bugok, pwede ba ipatawag mo yan si Colonel Grijaldo o si ganito, si ganyan? Kasi gusto ko siyang makausap before the hearing eh. Dito muna mag-uusap kami kasi kaklase ko siya. That's bullshit. Kasi kung gusto nilang ipa-confirm kay Grijaldo, dapat doon sa hearing mismo. Doon sa balitaktakan nila na nakarinig yung public. Pero I believe parang may sinabi pa si Dan Fernandez na prior to that hearing, minute niya itong mga to sa Ascot Hotel, not to the actual sa may Senado, para pag-usapan na gano'n. Di ba? Aminado na sila, mga palangga. Aminado na sila na totoo yung statement na talagang kinausap nila si Colonel Grijaldo. Pero the thing is, gusto nilang ipalabas sa taong bayan yung mga sinasabi ni Pangulong Duterte lahat na umamin si Pangulong Duterte na may death squad, na may ganito, may ganyan. Tinitwist nila. Pero ngayon, umaatras sila na ipatawag ang Pangulo kasi natatakot sila na hindi lang wildfire ang bibitawan ni Pangulong Duterte, baka tsunami o lahat ng klaseng dilubyo ibibigay sa kanila. Dahil kaya silang durugin ng Pangulong Duterte sa ngalan ng batas
at sa ngala ng galing, sa ngala ng sense of humor, dahil ang mga putangin ng sa Quadcom, walang alam. Ang alam lang ni Abante maghubad na akala mo ginagaya si Fernandez na mag-bold star tapos nagpapa-show up ng kanyang baril, show off ng mga kasasakyan na hindi maipaliwanag na galing sa kaban ng bayan, hindi maipaliwanag kung saan nila kinuha, ordinaryong pastor, luxury cars and everything, pinagbabrag yung mga sobrang kayamanan and everything. Pastor, saan ka kumuha ng pera? Sa mga donation galing sa anong klaseng pastor ang putang inang yan, galing sa kanyang kongregasyon o sa gobyerno o sa pera ng bayan. So ngayon, talagang sila mga palangga, umiikot na ang tumbong nila, pati si Lisa Tanas at saka si Bangag, kasi hindi nila akalain na mag-backfire mag-backfire sa kanila. You know what? Kasi akala nila si Pangulong Duterte pabaston-baston na lang. Alright? Papaston-baston, tapos sasabihin nila yung mga ginagawa ni Pangulong Duterte, distraction daw, or pag-discredit dito sa kanilang Huwad Committee na ito. Putang ina nyo, kayo pa ngayon nagsabing distraction. Kayo ang nag-distract kung paano mag-move forward ang taong bayan. Kayo ang nagkakaray-karay ng mga testigo, pogo, EJK, ano pa ba? Ano pa mga kaputahan ninyo, mga leche kayo dyan? Pulboronic. Pero ayaw niya ipatawag ang presidente, kayo ang nag-divert. Kayo ang nag-cover up. Kasi itong mga issue na ito, na dapat si Bangag Jr. at si Lisa Tanas ipapatawag din sa PIDEA leaks na yan, ito ang inyong ganti dahil dun sa mga video na inilabas ko, tanginan nyo. Hindi nyo pwedeng pasinungalingan sa taong bayan na lagi nyong isisisi kay Pangulong Duterte na, ayun, may sinabi pa si Abante na paano daw ba, sabi niya, parang ipinagtatanggol pa niya yung mga mga pushers na namatay. Ilan na ba yung mga pushers na namatay? Nagtatrabaho din ng mga yan, sabi niya ng gano'n. Katulad ng mga pulis, 'di ba? Nagkakapera sila kapag gumugurgur sila. Mga palangga out of context. Kabubuhan. Ipinagtatanggol pa ni Abante na yung mga yan nagtatrabaho lang daw yan, mga pusher. Pareho lang daw ng mga pulis. Kasi doon sa premise na gusto nilang sabihin na mayroong reward system, which is hindi dininayan ng Pangulo at yan ay mismong dininay din at pinastotohanan sa affidavit ni ni Grijaldo. Yun nga yung pinapoint out sa kanya na itong statement na ito, pwede mo bang i-confirm yan? Ganyan. Sige na, di ba? Inuudyokan siya. At inamin ng dalawang bugo na si Abante at Fernandez, 'di ba? Na talagang kinausap nila. So ibig sabihin, kung titigan mo, nagsasabi ng katotohanan si Grijaldo. Pero ang ginagawa nila, sinasaksak nila sa taong bayan na kunyari nagbait-baitan sila na yung tungkol sa EJK na yan, na inamin ni Pangulong Duterte under oath, Kahit nga umamin nga, ulitin natin, kahit umamin si Pangulong Duterte ng 1 million, siya mismo ang gumorgor. Pagdating sa korte, nako, lalamunin kayo ng buo. Nasaan? Sige nga, joke ko lang kayo. Pag sinabi ni Pangulong Duterte, joke ko lang naman kayo Ba't kayo nagpapaniwala sa akin? 79 na ako. 73 na nga ako. Hindi na nga maalala yung na yan. So, kahit hindi tayo abogado, mga kababayan, magpo-produce ka ng witnesses, ng mga ebidensya. Kung meron talagang 1 million siyang pinagurgur. Kung si De Lima nga, hindi makapag-produce. Dati pang DOJ secretary, kayo pang mga bugo na sa Huwad Committee na wala kayong alam kung di magnakaw ng pera ng bayan, mga jutang ginest kayo. Tapos sasabihin nyo, sinasabi nila na, parang inaano pa daw ni Pangulong Duterte, talagang pinatunayan na inuutusan niya yung mga polis na i-provoke, parang gano'n, na manglaban. Tapos ito daw ang naratibo ni Pangulong Duterte, dapat talaga bigyan talaga ng ng what you call it, ng hustisya daw ang taong bayan, dapat daw kasuhan, may sinasabi pa si Abante na inamin niya sabi niya ito napaka-importante nito dahil inamin niya ito mismo, ito ay parang very powerful para maging responsable si Pangulong Duterte sa EJK. Nagpe-present na nga yung ating Pangulong Duterte na sige, nakasuhan niyo na ako. Puro kayo
preskon. Pero lumalabas ang inyong mga utak na mga bugo. Dahil sabi siya na, kailangan harapin niya na nag-commit siya ng ganito ganyan, ng ganitong mga crime. Putang ina, nasa Congress na nga eh. Sabi nga niya, nasa na yung kaso niyo? Mag-file na kayo. Kayo ngayon napapailan ng kaso. Fernandez. At ikaw, Abante. Kaya umiikot ang tumbong nyo. Kaya ngayon, na-alert ang inyong Diyos ng demonyo na si Tambaluslos para pag-gather ng mga tao na babayaran ninyo para sabihin na si Pangulong Duterte ay nagmura na ganito, ganyan. Masarap magmura. Okay? Huwag kayo magpakasanto mga putang inan nyo. Dahil ang mura, masarap pakinggan sa aming mga ordinaryong Pilipino na biktima ng kadyutahan nyo, ng pagnanakaw nyo, pagpapalabas nyo ng mga preso para gawin ninyong witness dyan o resource person dyan sa Huwad Committee na yan. Yung mga sinasabi ninyong crimes against humanity na mapapanas article, RA 9851, Chuchu, Act on Crimes, Eklabush, against international humanitarian chuchu, yung ginagawa ninyo na convince dito kay Grijaldo, yung pakikisabuatan ninyo, pagpapalaya ninyo ng mga kriminal, ng mga addictos benedictus, katulad ni Kerwin, katulad ng mga iba pa mga preso, para pakalat ng kasinungalingan, act of crime yan, di ba? Yan ang crime against Filipino people. O tawag yun nang isama yung buong humanity, yung ibang mundo, Pilipinas na lang. The moment, tanginan ninyo na nilunok nyo lahat ang pera, nang tragis kayo dyan sa 5,500 flood control, kayo nilabangag, kayong mga lahat kayo, kaya nagkandamatay ating mga kababayan, crime yan. Kaya itigil nyo yung paggamit, sabi ganito, nagapagod yun sa inyo, namin kigid talaga kayo kumbaga kung pwede ko lang kayo ragumuon, kakainin kayo na parang cornic, di ba? Or gumaganon, di ba? Yung crime na ginagawa ninyo, pinagtatakpan nyo nga si Bangag eh. Yung putang inang Ferdinand Marcos Jr. na yan na adik. Authenticated Bangag. Ayaw nyo ipatawag, sumingot, may video na, may lahat na, di ba? Ayaw nyo ipatawag kasi nakikinabang kayong mga hayop kayo. Yan ang crime na ginawa nyo laban sa sambayan ng Pilipino. Tinitwist ninyo. Di ba? Tinitwist ninyo ang sinabi ni Duterte na dapat siya ang managot dito sa mga bata na yun. Mga palabas yun, kawawa naman si Kian, kawawa naman yung mga 3 years old na mga bata. Putang ina, sinabi na ng Pangulo, hindi niya tinotolerate yung mga police calawags, yung mga ninja cops, yung mga jutang ginemes, di ba? Sabi nga niya siya, nagtatanim ng intriga, magbarilan kayo dyan, tanginan nyo, para hindi nagagastos ang gobyerno. Di ba? Pero pilit yung tinitwist na kawawa yung 3 years old, kawawa yung 4 years old. Pero ang totoo, wala kayong pakialam sa mga yan. Ginagamit nyo lang sila. Dahil imagine mo si Abante, mga kababayan, sinasabi pa na, nagtatrabaho din daw yung mga pusher, di ba? Kailangan din nilang magtrabaho. Nakita ninyo, they don't care about na masira ang inyong buhay. Pinoprotektahan nila ang mga pusher at talagang idinidiin ang Pangulong Duterte na inutusan ni Pangulong Duterte paggugurgurin ang mga inosente. Saan nyo nakita na umamin si Duterte na ay lahat yan pinagugurgur ko. Yung mga inosente pinagugurgur ko yan para matapos na. Walang ganun. Ang sinabi ni Duterte, kailangan yung mga kriminal na yan, di ba, hulihin kapag ng laban o gurgurin. Kaya nga dapat lahat kayo manglaban eh. Sa WAD committee, dapat kayo dyan, kayo yung manglaban. Para pag, para kayo ang gurgur. Kapag hinuli kayo dyan, whatsoever, just for the heck. Diba? Dapat manglaban kayo. You know what I mean, mga palangga. Pero pinipilit yung sirain na Duterte, mag-hire pa kayo ngayon ng mga makakaliwang grupo. Sabi ko sa inyo eh, magkakampi na ang Pulawan, magkakaliwang grupo, para ipin down ang Pangulong Duterte. Hindi na i-epic yan. Kahit magbayad pa kayo na magbayad. Mas ma-overpower kayo ng mga taong nagsasabi ng katotohanan. Yung mga gurgur-gurgur na sinasabi nyo kay Pangulong Duterte, against humanity. The moment na ninanakaw nyo ang pondong mga hayop kayo against the whole Filipino, hindi lang ng humanity sa mong mundo, the whole Filipino citizens, lahat ng Pilipino, yan ang ginagawa ninyong mga hinayupa kayo dahil gusto nyong matatili sa pwesto dahil kayo mismo
ay mga kriminal dyan. Kayo mismo dyan sa gobyerno, mga kriminal, mga plunderer, mga kawatan, lahat nasa inyo na. Kaya manahimik kayong dalawang, lahat kayong mga hinayupa kayo dahil you are not serving the Filipino people. But you are serving your Jejimon Lee Satanas, Tambaloslos at Marcos Bangag. Kasi gusto ni Tambaloslos manatili sa pwesto at gusto nilang maghari-harian, di ba, dyan sa Pilipinas. Kaya make up your mind, men and women in uniform. Ito ngayon ang gusto nilang gawin. Mag-hire, gamitin ang pera ninyo para pasabihin na ang Pangulong Duterte ay ganito, ay ganyan. Nagsalita si Pangulong Duterte sa Senate na mayroon sa death squad, gini-game show lang kayo. Ang hirap sa inyo, hindi lang sa mahinang utak ninyo, well, alam nyo naman na gini-game show kayo ni Pangulong Duterte. Pero dun kayo sa inyong narrative o sa inyong goal na palabasin na si Duterte ay masamang tao. Na-experience na ng OFW, ng buong sambayan ng Pilipino, di ba? Na successful ang kanyang war on drugs, mga kababayan. Hindi totoo na sinasabi mo, Abante, na gusto lang na pinapakita ni Pangulong Duterte na ino-normalize. Sabi niya shocking daw kasi parang gusto i-normalize yung pagugurgur, kayong mga hayop kayo, nino-normalize nyo dyan sa Congress ang mag-contempt. Nino-normalize yung mga mangawat, nino-normalize yung magpalabas ng mga preso, nino-normalize yung kasinungalingan araw-araw. Hindi kayo para sa Pilipino dahil nino-normalize nyo ang mga kasinungalingan, panggigipit sa resource person. Yan ang katotohanan. Diba? May nasabi pa kayo nalungkot-lungkot sa Abante, nalulungkot kami, ganyan-ganyan, na hindi na-realize ni Pangulong Duterte ang kanyang mga sinasabi o consequence sa mga sinasabi niya, careless daw si Pangulong Duterte, tapos, nakikita daw mga bata, sa Facebook, ulul. Huwag ka malungkot, Abante, dahil ikaw ang mananagot. Sigurado akong hindi nyo mapipindaw ng Duterte dahil majority of the Filipino people na nagkaroon ng peaceful na pamumuhay during his term ay magrarally behind him. Hindi sa mga katulad mong padila-dila, Pastor, hindi ko alam kung yung picture na dumila ka ba ng kipay o ng boto after that o before that picture. 'Di ba? Wala kang kredibilidad. At dyan sa Maynila, wag niyong iboto yung putaragis na yan. Dahil walang pastor na maghahalhal ng dila niya na hanggang sumubo ng saba o ng kipay katulad ni De Lima. Diba? Wag niyong iboto yan dahil tumanda ng sinungaling. Tumandang tarantado. Diba? Meron ba ganyang matino? Mas mabuti na yung bunganga ni Pangulong Duterte na lumilipad ang mura dahil kulang pa ang mura sa mga katulad nila. 'Di ba? Anong gusto nyo? Yung murang dadadadada o nagpapanggap, Mr. Chair, salamat kaayo, Duroy. Pero ang kabig sa inyo sa taong bayan behind the scene ay ubusin ng pera ninyo. Kunyari sasabihin nila doon sa para daw sila sabi ni Fernandez, para daw sila, nalulungkot daw sila dahil yung ginagawa nila para sa Pilipino. Ulol! Kung para sila sa Pilipino, nasaan ang mga congressman? Bagyo ngayon. Ay, binadyo kayo dyan. Sino ang bumisita sa kanila sa mga namatay? May nag-initiate ba na pumunta sa mga namatay na mga kababayan natin? Si Pangulong Duterte pa, pumunta ng Batangas. Sino ang nakita nyo dyan na pumunta doon? Na makikita mo yung simpatya, na talagang tagus puso, sincere. Wala. 'Di ba? Samantalang nung nakaraan, wala namang bagyo. Bigay sila ng ayuda, pero ni isa sa kanila, si Bangag pumunta. Ang binisita gumaganon-ganon lang ng pagkikamay. Wala. Kasi wala silang pakialam sa inyo. Ang kanilang pakialam ay ang budget, ang national budget. Kaya bibigyan lang kayo ayuda-ayuda, barya lang ang ibibigay sa inyo, pero the rest of your life, darling, mga palangga, ay delubyo. Kaya ito ngayon, dahil nakita nila kung paano ang Duterte bumuga ng apoy
at hindi pa nagmimintis ang Pangulo, kaya ngayon nataranta sila. Nag-meeting yan mga putang inang yan. Kaya yung mga pagdadalawang isip nila na hindi pa patawag si Pangulo Duterte, ang mastermind yan si Tambaloslos at saka si Lisa Tanas. Yang dalawang yan at kasama si Bangag. Dahil kung titignan ninyo mga kababayan, you have to admit it. During that hearing, across social media, baka umabot ng 1 million live viewers. Sa lahat ng mga nagla-live, umabot ng 1 million live viewers ang Senate hearing na yun. Natandaan nyo nung January, yung nagkaroon ng parang, ano ba yun? Yung may event sa Araneta, si Bangag Jr. nung sinabayan nila yung Maisog. January yun, this year. Anong ginawa nila? Nagbigay sila ng memorandum sa mga government employees na pumunta kayo, na pumunta kayo sa Luneta para may audience sila. Nagbigay sila doon ng akap, tupad, doon sa Luneta para lang merong audience si Bangag. And ano pa, di ba? Finorce nila ang mga government employees na manood ng live ni Kuting. Hindi nga naka 15,000 live viewers. But during Pangulong Duterte yesterday, I may say, across social media, estimately 1 million live viewers. Only Pangulong Duterte. Si Bangag hindi makaabot ng 20 mil. Putang ina. Anong ibig sabihin yan? Ang rockstar na tunay, ang Pangulong Duterte. Ang tunay na hihilain ang mga demonyong ito sa impyerno. Si Bangag, kung hindi pa gagamitin ang pera ng bayan, hindi pa gagamitin yung mga akap ganyan para ipamigay doon sa Erenon at panoorin siya, mga kababayan, hindi nga maka 20,000 live viewers. Di ba? So, ganun ngayon ang epekto nito, mga kababayan. Ito yung ginagawa nila kasi, kasi mga palangga, sila ay takot na kung ano na naman ang sasabihin ni Pangulong Duterte. Ulitin natin, umamin itong si Fernandez at saka si Atras Abante. Di ba? Umamin sila na pinatawag nila si Grijaldo. Siyempre, sasabihin ba nila, ay oo, totoo ang sinasabi ni Grijaldo na inimpluwensya namin, na inudyukan namin siya o finorce namin siya na permahan niya na ganito, na ganyan. At kailan aamin ang mga salarin sa kanilang ginawa? Hindi ka umaamin sa kanilang pagnanakaw, yun pa. You know, you have to make up your mind, mga napalangging. Pero ang pinapakita nila dito, sa mga press conference sila, ay what? Sinasabi, hindi ka tanggap-tanggap, 'di ba? Ang mga sinasabi ng Pangulo, yung pagmumura at paggurgur, ganyan-ganyan kasi pinalakpakan pa siya. Inggit kayo kasi walang pumapalakpak sa inyo. Kailan kayo pinalakpakan diyan? Sa Huwad Committee niyo 'yan. O baka ngayon, sasabihin na nila, magbabayad na kayo doon ng mga tao sa gallery. Kailangan malagpasan natin si Duterte dahil pumalakpak din kayo. O ito, tigwa 1,000 kayo, tagapalakpak lang kayo. O kayo media, pumalakpak kayo. Abang ano yan? Baka mamaya may papalakpak na naman dyan. Di ba? Anak ko ngo na ACG, ang nagsabi na manood kayo ng Senate hearing kay Tatay Digong, nag-attend, bravo ang tatay ng bayan, sabi ni Mona. Ayun na nga mga palangga. So ngayon, baka magulat na lang kayo, may nagpapalakpak na sa kanila. Yan ang sasabihin nila, hindi daw katanggap-tanggap ang mga pagmumura ng Pangulong Duterte. Yung mga kaputahan nyo dyan sa Kongreso, na sinasabi niyo, yung mga sinasabi ni Pangulong Duterte, o yung Senate hearing na yun, o to discredit you. Mga hayop kayo. So, sa kanila daw ang katotohanan, din sa Quad Committee, nakakalungkot daw, di katanggap-tanggap, pinalakpakan pa siya, inggit lang kayo. Mga pangit. Di ba? Mga bugo. Mga puti itlog. Mga mabagnot. Mga bigatot, alpot patutot, mga linti. Come on, namin kayo pagsalugsugan ng mga buli niya. Mga salot kayo sa bayan. Ngayon, tapos sinasabi ni Abante at ni, sila kasi dalawa nag-press con na it's troubling daw ang ginagawa ni Duterte. Yung ginagawa niyo ang troubling at kriminal dyan. Ang pagnanakaw ninyo, ang pag-substandard ninyo ng mga project, mga semento na parang pambalot na lang ng lumpia, di ba? Ang inyong, parang pinahid nyo lang na ganon. Mga buwisit kayo. Ano sinasabi nyo, ha? Pinag-iisipan nyo na hindi na patawag si Duterte kasi parang nasabi nyo na yung lahat. O kung ano ba ang tapang ninyo mga inayupa kayo? Ha?
O bakit kayo aatras-atras kayo? Natatakot kayo? Baka di ba, nag-backfire na nga sa inyong lahat kasi akala nyo si Pangulong Duterte ay pabaston-baston na lang. Pero ang totoo, mga kababayan, kaya kayong bastunin lahat. Ang daming, tapos sinasabi pa nila na nakita namin, sino ba nagsabi? Si Abadi, nakita namin na nabigyan ng pagkakataon ng Pangulong Duterte para i-rewrite daw ang history. Anong kaputahang history? Kayo ang nagre-write ng history. Kayo ang nagsisinungaling. Di ba? Tapos sinasabi na gina-justify daw ni Pangulong Duterte yung pagurgur sa thousands of mga natsugi nga. Mga matatalino kayo palang gayo nakinig kay Pangulong Duterte. Ang sinabi ng Pangulong Duterte na, ulihin ang mga kapulisan kapag nanlaban, di ipagtanggol yung kanyang sarili kasi galit na galit ang Pangulong Duterte na ang binibiktima nitong mga pusher na pinagtatanggol ni Benny Abante ay ang mga anak ng mga OFW, kayo mga palaga, o mga ordinaryong mga Pilipino na nagagahasa, nagugurgur, kaya galit na galit ang Pangulong Duterte. Walang makita ka doon na justify niya ang paggurgur sa thousands at kiniklaim ninyo na hindi nyo mapatunayan sa korte, walang ganong klaseng naratibo. Dahil ang sinasabi ni Duterte, ang epekto ng mga pushers, ng mga kriminal na ginagawa sa taong bayan. Kaya ikaw, Abante, yung umiikot-ikot yung tumbong mo, meron ka pang Bible verse, di ba? Ano yung sabi niya Bible verse? Psalm 9, to remind us the Lord also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble, and they that know thy name will put their trust in the Lord. Putang ina, you use the word of God, the name of God in vain. That's sinungaling ka. Sabi niya, Lord has not forsaken them that seek thee, and sabi niya, ganyan-ganyan. So anyway, gumagamit ka pa ng Diyos. Ginagamit mo pa ang Panginoon na kesyo yung mga boses na mga oppressed, yun na, mga namatay, na mga pusher, pinagtatanggol mo. Pero yung sigaw ng taong bayan, ng aking mga palangga, na ginurgor o ginahasa ang kanilang mga anak, mga pamangkin, mga magulang, o ano pa man, dahil sa mga pusher, dahil sa impact, dahil sa effect ng pulburonic government na ito, wala kayong pakialam. Ikaw putang ina kang Abante ka, mas gusto pinagtatanggol mo pa ang buhay ng pusher o ng mga adictos benedictos. Ulitin natin mga palangga. Diba? Ulitin natin. Sa Senado, ang kanilang resource person, 15 years self-confessed na adictos benedictos na si Father Flavi. Self-confessed na si Cristina Gonzales doon na ang trabaho nila ay nagtitinda ng pulburon. Pulburon o asin. Sino pagkakatiwalaan mo? Itong mga putragis na itong mga quad committee na Ontiveros, De Lima, na sama-sama sila nitong mga pusher na ito, itong mga manufacturer o tagaluto ng mga pulburon na ito. Sino papaniwalaan niyo? O yung Duterte na bumubuga ng apoy na willing na magpakaso sa kanila pero wala silang ma-file na kaso at wala silang ebidensya at wala silang witnesses. Di ba? Sino paniwalaan mo? Yung mga bugo o si Pangulong Duterte? Sabi ko nga sa inyo, all social media, across social media, estimately, umabot ng 1 million live viewers. Si Bangag, kahit na 20,000 live viewers, nakita nyo? Sa mga live niya, wala nga 20, wala nga 10. At saka tignan nyo pa yung mga naglalike kay Bangag at kay Lisa Tanas. Mga trolls, diyan napupunta ang inyong pera, mga palangga. Yan ang pakatandaan ninyo. Kaya ngayon, dahil hindi na nila kayang ampatin ang diskurso sa social media, dahil kayo ay mas matalino, magaling at may puso at gusto nyong mawakasan ang mga kademonyuhan na mga adictos benedictos sa inyong bayan, di ba? Kaya kayo inaampat ngayon. Kaya ngayon, magagather sila ng mga tao, kayo na naman, bibiktimahin na naman kayo, para magsabi against kay Pangulong Duterte. Pag in-invite kayo, I hope sabayan natin yan mga palangga. Pag in-invite kayo at binayaran kayo, tanggapin nyo lang kasi pera nyo yan. Pero mag-prepare kayo ng sarili nyong banner. Diba? Instead against Duterte, I love Duterte.
Okay? Yan ang inyong tawag dito, yan inyong pakatandaan. Alright? So, ulitin natin. Umamin si Dan Fernandez Hobadero. Okay? Umamin siya na ang insidente na binukelya ni Colonel Grijaldo ay totoo. 'Di ba? Kahit ano pang dahilan na sinasabi niya na dahil yun, ni-request ito ni Garma, kasi sinasabi ni Garma dahil kaibigan niya si Grijaldo. So, kaya pinatawag nila si Grijaldo para kausapin, Walang dahilan. Walang nilabag sa batas. Okay, naipaliwanag yan ni, sino ba na interview si ano yata? Si Kong Marcoleta. I don't know, sino nakausap kong lawyer, baka si Attorney Glenn. Anyway, na pagpipigilan ang pag-uusap ng resource person, pero hindi yung uudyukan mo. Dahil kung meron silang gustong i-clarify dito kay Grijaldo, dapat nakikita ng taong bayan. Hindi tanga ang taong bayan, okay, na sabihin pinatawag lang kasi ni-request ni Garma. Right? So, kitang-kita nyo yun, mga palangga. Tapos, inamin mismo ni Fernandez na pinatawag namin siya sa likod nga, doon sa ano na yan, sa Congress na yan, at sinabi ni Dan Fernandez na kinausap din niya si pangalan nito, si Atras Abante, kasi magkaibigan naman kasi sila, 'di ba? Magkaibigan sila si Garma at saka si Grijaldo. So with that, ma-confirm na yung affidavit, Pero ang totoo, doon sa mangiyak-ngiyak, totoong iyak yung kay Grijaldo Nararamdaman mo na pilit siyang inu-impluwensyahan na ipaamin sa kanya or mag-agree doon sa statement ni Garma na mayroong reward system sa Davao, kitang-kita. Okay na hindi, ano sinasabi ni Fernandez? Ano daw, kaya nga daw may dalawang lawyers doon na in-invite kasama daw ni Grijaldo in the spirit of transparent chuchu. It's false. Kasi nandoon yon para automatic ang abogado na yon, 'di ba, pag bumayag ito si Grijaldo, execute na siya ng sworn affidavit, hindi yung para for transparency, Dahil kung gusto ni Dan Fernandez ng transparency at marinig ng taong bayan ng pag-amin, dapat doon spontaneous, katulad ng ginawa ni Pangulong Duterte na nagbigay lang siya ng short introduction statement, then lahat ng namutawi sa bibig ng ating tunay na rockstar na Pangulong Duterte ay coming from here, dito. Pero ang pag-amin ni Fernandez, ni Atras Abante sa taong bayan na yes indeed, kinausap si Grijaldo dahil sa request ni Garma, mga kababayan, 'di ba? At nahingi pa daw sila ng permit kay doon, sino ba chairman? Ayun na, kay Abante, 'di ba? Na ito ay kausapin o tanungin, transparent. Sa kailan naging transparency o transparent ang inyong pag-uusap behind the scene, ha, Fernandez? Tapos sinasabi mo pa na wala namang coercion tsaka harassment. Wala namang sinabi. Ha? Si Colonel Grijaldo na pinuwersa siya, ganyan-ganyan. Basta inano nyo lang siya, inimpluwensyahan nyo lang siya, inudyukan nyo lang siya na mag-agree doon sa affidavit ni Garma. Kaya tumigil ka, mga salot kayo sa taong bayan. Ang kapal ng mukha nyo at mananagot kayo lahat sa inyong mga kasinungalingan. Tapos mga kababayan, tinanong doon sa kanilang press con, nasabi, kasi di ba hindi umattend si Garma sa Senate? Ang sabi, may nagtanong yata na, parang bakit din nakapunta si Garma? Gustong makakapunta ba si Garma, I think, sa susunod na Senate hearing, Tapos to the rescue, to the defense, to the defense mode, si Fernandez at itong si Atras Abante, kesyo daw, October 22 pa lang yata yun na parang hindi na yata atin si Garma kasi mayroon siyang health issue, kasi mukhang ma-ICU daw, ganito, ganun, pinilit lang daw nila. So parang, I don't know, we cannot confirm na makaka-attend siya doon, pero ibig sabihin nun, nilalatag na nila sa press ko na yon, sa taong bayan, may sakit si Garma, wag yun nang pilitin. Kasi syempre, titingnan din natin yung parang human rights nila, parang right to life.
Yun ang sabi doon ni Fernandez, yeah, at ni Abante, na parang sinasabi nila, nilalatag na nila sa mga nanonood na huwag pilitin si Garma na umattend sa Senate hearing sa susunod kasi merong health condition. Nakita ninyo? Nilalatag na sa inyo para hindi magisa si Garma. Kasi sa SWAT committee, hindi nila ginigisa. Dahil scripted yun eh. Yun mga kababayan. So ngayon, nagsasalita sila ngayon na baka hindi makapunta si Garma kasi may sakit. Tanga ka na lang kung hindi mo maintindihan. Bakit yung ibang may sakit? Bakit yung asawa ni Attorney Harry Roque, si Myla Roque, nagbigay ng health certificate and everything. Inano ba ninyo? In-honor ninyo mga hayop kayo? Di ba gusto nyo talagang pumunta doon? May health issue. Yun ang tunay na may health issue. Pero si Garma, okay lang kasi may ICU. Parang hindi, I don't know kung makapunta siya doon. Kasi, scripted. Kayo, ginagago nyo yung Pilipino. Pag gusto nyong tirahin o ipin down kung sino man, ilagay nyo lahat sa script. Patulad ng pang-pin down nyo kay Inday Sara. Kaso lang, hindi kayo umuubrang, mga walang hiya kayo. Kaya ngayon, ang last resort nyo ay mag-gather, mag-mobilize ng mga tao para pagbitbitin nyo ng placard against kay Pangulong Duterte at gagamitin nyo ang pera ng bayan. At hindi totoo, okay? Kasi sinasabi nila mga palangga na yung ginawa daw ni Pangulong Duterte ay parang i-discredit daw yung Dahul Quadcom. O di ba? Imagine mo isang Duterte lang, isang tao lang naramdaman nyo na winash out kayo kasi galing dito, coming from here. Madidiscredit talaga yung mga script ninyo, mga putangin ng mga resource person ninyo, Mr. Chair, mga ganong kaputahan ninyo, ang mga acting ninyo, di ba? Crocodile tears, lahat kadyotahan. Pero doon sa Senate, at least, di ba, in fairness doon sa nag-preside ng hearing na yon, nabigyan ng chance ang Pangulong Duterte na magpaulan ng mura sa inyo mga inayupakay nyo. May nasasaba pa yung decorum sa mundo ng ng Pilipinas, sa atin. Tangay na, decorum, hindi na uso decorum. Dapat nga sa inyo lahat, i-wipe out kayo dyan. Dapat si Santi na kayo, lahat, gurgurin kayo ng taong bayan at i-abolish na yan, kadyutahan nyo lahat dahil you spend money of the Filipino people just for your personal interest, your vested interest, to pin down someone. You are not there for the Filipino people. You're there for Tambaluslos, for Lisa Tanas Kidnapper, for Bangag Adictos Benedictos, authenticated Ferdinand Marcos Jr. Di ba? Asa nang niyabang-yabang nyo? NBI, DND, PNP. Nakakasuhan nyo ako dahil sa video na yan. July, August, September, October, November. 4 months na, wala pa rin, di ba? Kasi takot kayo na si Bangag Jr. ay hihilain yan dito sa Amerika para, magharap kami sa korte at sasabihin ng aking forensic expert na yes, indeed, that authentication is 100% real, authenticated, factual, chuchu-chucho, eklabush. Takot kasi ang bangag na presidente ninyo. Kaya ngayon na wala pa ring case laban dyan sa video na yan. Dahil, actually, it's not simply, baha pa lang, hindi na alam ng boss ninyo, ng amo ninyo, na si Bangag Jr. solve ang problema ng bayan. Ano gagawin natin? Gaganon? Huling-huli sa camera? Bangag! You have to end the bangag. Or else, lulubog kayo lalo. Sa susunod na ulan, lulubog kayo. Tignan mo. Anong dinulot sa inyo ng Bangag at Huwad Committee na yan? Nawalan kayo ng bahay, mga palangga. Bicol, Batangas, Cavite, Metro Manila. You have to speak up. Pag dyan nagsabi ang Pangulong Duterte, lalabas ako, you have to go with him. Nawalan kayo ng bahay. Meron ba binigay sa iyo? Ang dami mga nagbe-message sa akin, nangihingi ng pabiling yero, ng pabiling ganito, ng pabiling ganyan. Di ba na hindi na dapat ginagawa yan ng ating mga kababayan kung binibigyan ninyo ng tamang kalinga. At hindi na sana mangyayari yan kung mayroong preparedness ahead of that calamity. Kaya ang punot dulo ng kahirapan ng Pilipinas, kayong mga nawalan ng bahay at ng buhay ng inyong mahal sa buhay, ay ang Bangag Jr. You get out. Stop these people. Ngayon, magmomobilize sila para pasamain ang Pangulong Duterte.
hindi nyo kayang ibagsak yan. I'm telling you, magbabackfire lahat sa inyo yan. Yan ang katotohanan, mga palangga. Kaya itong mga ginayupak na ito, na pinagtatanggol pa ang mga pushers, ang mga demonyo, mga palangga, dapat nyo nang wakasan. Dahil wala silang alam. Walang alam si Dan Fernandez dahil kung may alam yan, ang letter P at saka F, hindi niya kayang ma-distinguish. At ito namang si Abante, hindi kayang gumamit ng where and was. 'Di ba? Hindi niya kayang gamitin sa tamang grammar. Yan ba ang kaputahan? Nagyabang-yabang pa kung ano-ano talinuhan ng mga buwakan ng ina? Buisit na ito mga ito, namin sa lugsugod ng mga buli nila, butangan sang hilo. Diba? Mga linte. Ay, nako, mga palangga. Ano pa? Ano pa yung mga nakita niyo sa kaputahan ng mga ano na to, ng gobyernong ito? Dapat jatayin na si Penguin, sabi ni Coffee. Oh. Ano yan? Sabi ni Cotton Win, tumorjak lang kay Alawi. Ano yan? Sinong tinorjak nga? Totoo ba yon? Instead of walang TH. I know. Kaya nga mga kababayan, mga palangga ko, ito ang larawan ng inyong nasa mga media pala doon. Talagang talagang ano pa pinupush pa na nila doon sa kanilang Senate hearing na yun nga, hindi maganda yung mga sinasabi ni Pangulong Duterte, chuchu na ayun na, sabi pa ng isa doon. Anong masasabi mo, Fernandez? Nakakasuhan ka ng subornation of perjury kayo ni pangalan nito, ni Abante. Yun na nga, sasagutin daw nila, ganyan-ganyan. Tapos magpa-file din sila. Yun ang sabi nila. Di ba? Di mag-filean kayo. Sige nga. Tapos sabi niya, we're doing the Quadcom. They want to discredit the Quadcom. Kasi sabi niya, this is for the Filipino people. Ito yung ginagawa namin. Ito mga bagay-bagay dito sa Quadcom. Ito mga issue dito. Para to sa taong bayan. Julul, hindi para sa taong bayan na sinasabi mo. Para sa sarili niyong bulsa, mga walang iya kayo. Diba? Tapos pagbibintangan nila na ang Senate daw may script. Yun daw yung gustong script. Yung sinasabi ng Pangulong Duterte at yung kay Colonel Grijaldo, sila pa ngayon na nagka-script. Samantalang kayo, lahat ng mga pinalaya ninyo sa kulungan, lahat may script, may paiyak-iyak pa, kulang na lang music scoring nang maalala mo kaya o yung mga malulungkot na music para, lalapatan ng musika ang lahat ng mga kasinungalingan ninyong mga linti kayo. Diba? Mga giatay, nami pang dok-dok. Gurgurin ang mga walang hiyayan sa kanilang pwesto. Gurgurin nyo na yan, mag-speak up day na kayo, at tanggalin nyo sila dyan sa kanilang pagkaupo dahil yan ay mga salot sa bayan. Tapos itong mga Jotang GMA, sabi GMA7, ito ba script ni Senator Bato at ni Grijaldo? Tapos sabi ni Fernandez, oo daw, parang yun daw yung script o narration nila Senator Bato at ni Grijaldo. Kaya alam mo, Senator Bato, if I were you, buksan mo PIDEA Leaks. Garagin mo si Kumar at si Lisa Tanas dyan. Total, pipindown ka na rin naman ng Quadcom ni Lisa Tanas, karagin mo na silang lahat. Kung ano pang pwede mong ispluk, karagin mo na silang lahat. Dahil susuportahan ka ng taong bayan. Karayin mo na lahat. Tignan nyo ngayon. Hindi kasi kayo nakinig sa akin. November pa lang, pinagsasabi ko na to. Kayo lahat ng suporta ni Duterte, Kibuloy, vloggers, lahat ng mga politiko, gugurgurin tayong lahat. Nagkamali ba ang puting ahas ko? Hindi. Di ba ngayon, tsaka kayo mag-aampat ng apoy. Although kalahati pa lang naman. Bugahan mo na ng apoy. Lahat kayo na sumusuporta kay Pangulong Duterte, whether you are in Congress or in your Senate, in the Senate, bugahan nyo na ng apoy itong mga ito. Dahil ang kaaway, kalaban ng taong bayan at ni Pangulong Duterte, actually, hindi talaga yung Huwad Committee, kundi ang demonyo na sa Malacanang, ang kidnapper sa Malacanang. Sino yan? Si Lisa Tanas. Yan ang kalaban ng Pangulo at ni Inday Sara talaga. Dahil during the campaign pa lang, sinabi ko na sa inyo na na-missent yan si Inday. Di ba nailabas na yan sa media? Na may kung ano-ano pinagsasabi kay Inday Sara na akala parang feeling ni Inday Sara. I just forgot the exact text. Pero ang konteksto ng text na parang
na isang party si Inday, para nag-text si kidnapper Lisa na feeling maganda, parang ganon. Parang she thinks like she's pretty or something. Parang ganon. Nailabas yun eh. I think si Daryl lang naglabas ng ano na yun eh, ng conversation. But anyway, ganon ka-insecure si Butod. Kasi si Butod, kahit suotan mo pa ng ginto, diamante, titanium, mukha pa ring Butod. Kokak, penguin, lahat na ng klaseng species na mga syonget bells, maipipicture mo kay Butod. Kahit anong gawin ni Butod, na magmumug pa siya ng pinakamamahal na wine dyan sa pagkabartik ni Butod, amoy imbornal pa rin ang nga bells niyan. At kapag dinaisek mo ang tunay, ang pagkatao niyan, di ba? Pag dinaisek mo, makikita mo, di ba? Sa external oblique pa lang ng palaka, mga kababayan, makikita mo na kaagad ang mamahaling wine na iniinom niya galing sa Kaba ng Bayan. Makikita mo ang pulburon, makikita mo ang sigarilyo, nicotine, and everything. Kaya kahit suutan mo pa man yan ng pinakamamahaling designer's item, mukha pa rin siyang Butod, burak, maligno. Nakita niyo ba yung vlog ko sa Boljakan? Nangulam ako doon sa Boljakan. Tignan niyo, I think nasa 70,000 live viewers yan. Mangulam uli ako. Total, nang kinukulam nila si Inday, balikan natin. Kasi nakuha ko na yung power ng kulam. Yes, pinamana na sa akin. Hinukay ko yung lola ko para ipasa niya sa akin yung kulam. Hinukay ko kagabi. Kaya nasa akin na yung power. Kaya tuloy-tuloy yung pangungulam natin. Facebook kulam. But anyway, mga kababayan, you have to stand behind Pangulong Duterte. Lahat kayo na nung panahon niya, kayo lang na mga nakaramdam na naging effective ang war on D niya, na nakakalakad kayo sa mga kalsada na hindi kayo aagam-agam, hindi kayo nagwo-wonder na baka mahila kayo ng mga demonyo, ng mga pusher na pinagtatanggol ni Abante, ng mga sindikato na mga kasabot ni Lisa Tanas, kayo mag-speak up kayo. Okay? Kasi wala tayong pilitan dito. Sinabi ka ni Kong Marcoleta, na yung mga nakakausap niya, even Attorney Vic Rodriguez, di ba? Yung mga nakakausap nila, yung tao from the grassroots na nakaranas na during war on drugs ni Pangulong Duterte, nagkaroon sila ng peace of mind, nagkaroon sila ng safety, public order, and everything during that time. Or although it's not perfect kasi may nangyari talagang gurguran, at ang mga stars doon sa gurguran na yon, yung mga sindikato, mga pusher na gustong ipagtanggol ni Risa, ni De Lima, ni Abante at ng Wadcom. Kasi yun yung narration. Yun yung script na gusto nilang sabihin sa taong bayan. They are concerned. Bells ba kayo? O yung mga, itong mga ano na to, itong mga yawa dito ng mga Pulawan, hindi niya ba nakikita? Ulitin ko ha, ang kanilang mga resource person lahat, addictus benedictus. Pare na self-confessed, na nag-addict, self-confessed na pusher and everything. Sino paniniwalaan nyo? Si De Lima na lumantak ng saba, na sumayaw sa bilibid, ayan, nagba-viral na naman yung kanyang video yan. Pa-viralin nyo nga yung sex video niyan. Di ba may sex video yan? Pa-viralin nyo dyan sa natin, yung group chat. Mga ganyan. Privately lang. So yun bang paniniwalaan nyo? Well, I know na hindi naman talaga kayo naniniwala dun sa kanila mga palangga. But I am telling you right now, you have to stand up behind, front, round and round, magme-merry-go-round tayo para sa Pangulong Duterte dahil sa edad niyang 79 man, di ba? Pero nagdaya ng 6 years, 73 lang siya daw, ay ipinagtatanggol niya kayo. Wala siyang pakialam na makulong siya o makasuhan siya sa ngalan ng proteksyon ng inyong mga anak, lalo na yung mga OFW na naiwan yung inyong mga anak sa Pilipinas. Yun ang kanyang talagang nasa puso. Kaya yung war on D na yan. At ako mismo, kahit wala ako sa Pilipinas, I receive information from friends, families, relatives, and everything. Lahat yan. Tinatanong ko, kasi gusto ko maniwala na noong 2016, sabi ko pa nga ng ganito, kasi although I campaign for Pangulong dito sa California, sabi ko, palangga, totoo ba pinagsasabi niya ni PRRD? Baka ini-etchos lang tayo niyan. Sabi ko, kasi alam mo naman yan, kung ano-ano mga sinasabi. Hindi ko alam kung nag-joke. Ay, hindi. Sabi ganun. Ate, talagang ano dito, you know, yung ang mga tao dito natatakot talaga na nag-rehab yung iba. Meron nga akong kaibigan eh. Okay? Meron akong kaibigan na, ano tawag dito,
na pulis yung kanyang yung kanyang kapatid. 'Di ba? Sinasabi niya mismo na yung kanyang kapatid ay addictus benedictus. Pulis na addict. Pero nung naupo si Pangulong Duterte, tumigil. Sabi ko, oh wow. Ganon ka-power yung bunganga ni Duterte. Oo, sabi niya, takot kami baka kasi mawalan ng trabaho yung kapatid ko, kawawa naman yung kanyang pamilya. So, this is coming from people that, yung mga natin, mga kakilala natin. 'Di ba? So kaya yung war on D talaga ni Pangulong Duterte, effective 'yun sa mga taong ayaw nang mayagpag ang mga adictos. Hindi lang effective ang war on D ni Pangulong Duterte sa katulad ng mga protektor ng war on D, katulad ng Quadcom, katulad dyan nila De Lima na mas pinoprotektahan nila ang buhay daw ng mga pusher, ng mga inosente. Don't get me wrong. Kahit ako, ayaw kong may namatay na mga 3 years old, si Kian, o kung sino pa man, di ba, na biktima. Di ba? Pero kung ang mga magulang nila ay mismong promotor ng pag-push, yan ang tinatawag na madadamay talaga ang anak mo. Imagine mo, ikaw, kayong dalawa dyan, kayo palangga dyan. O ito, kunyari, jowa ko to kami, nag-addictos kami dito, ganyan. Tapos mga anak namin dyan, 3, 4, tapos bigla kaming ni-raid ng police, tapos nang laban ng isa sa amin, yung jowa ko or something, magkaputukan, nabaril yung anak mo or something ganyan, madadamay talaga. Yan yung collateral na tinatawag. At may report na yung tatay ng Kia na yun, sabi nga ni Senator Bato, ay talagang user o addictus benedictus or pusher or something. Kaya nga sabi ni Pangulong Duterte, huwag niyong subukan. Diba? Paulit-ulit yan. Huwag niyong subukan or I will gurgur you. Kung matino kang tao, bakit ka mag-a-addictus? Although, naintindihan ko, ang mga kabataan, sila ang number 1. They are vulnerable. Sila ang number 1 na biktima ng mga pulboroni. Kaya nakakaawa kayo. Sino ang magagay dyan? Mga magulang. Although, hindi mo pwede sabihin na dahil nag-adik-adik yung mga anak mo, failure ang magulang. Kasi hindi lahat ng bata sumusunod sa magulang, lalo na kung na-impluwensyahan ng kaibigan, na-impluwensyahan ni Bangag Jr., na mismo ang anak ni Bangag Jr. ay na-impluwensyahan niya mag-addictus benedictus. So, ang pinaka-common denominator dito natin, mga palangga, tayong mga nagsusuporta sa war on D ni Pangulong Duterte, yung matodas, yung mga demonyong mga addictus. Ulitin ko, sa panahon ni Duterte, ni Bangag Jr., mga kababayan, pinapalaya ang kanilang mga kakilala, mga kaibigan na manufacturer ng pulburon. Huwag na tayong lumayo kay Sayarot na nahuli, pero itong Mayo, itong taon na ito, absuelto. Imagine mo, ulitin ko ulit si Mark Anthony Sayarot nahuli, kinasuhan, kasama pa nga doon si sino kasama nito? Tingnan ko lang yung picture. Hanapin ko yung picture kung sino kasama niya. Bullet, di ba? Si Bullet, kasama niya, di ba? Napakita ko na sa inyo yon dati. But anyway, nahuli, na-intercept, yung mga grupo ni Sayarot, ng Australian Federal Police, halos lagi-lagi ko sinasabi yan. Dahil, sa panahon ni Bangag, absuelto, walang kaso, 1.8 kilograms ng pulburon sa Alitagtag, nasa na? Ang yabang-yabang ni Bangag, kinabukasan, naging 1.6 na lang ang timbang ng pulburon, kinabukasan, naging 1.4, naging 1.2, nasa na ang driver ng Alitagtag na yan? Bakit hindi yan imbestigahan? Sino ang mga kasabwat ni driver Alitagtag? Wala. Kasi si Marcos Jr. ang pinuno, si Lisa Tanas, si Tambaluslos ang pinuno ng mafyang gobyerno. Now you know. Hindi ba malinaw sa inyo yan, mga kababayan? Nagbalikan na naman lahat ng mga adiktos, sabi ni Tito Bam. Wating-wating, Diyos ko Lord, Pilipinas, kawawa talaga. Sabi ni Barkadahan. Kaya kawawa talaga, biglang bumaba ang timbang ng shabu, sabi ni Hit. Ayun na nga, mga palangga. So it's really up to you. Kung kailan kayo, kailan kayo kikilos. At least ngayon, binuking natin. Okay, to sum up, ang mafyang gobyerno, mafia, si Lisa Tanas, si Tambaloslos, si Bangag, at lahat ng mga mga kabangagan nila, magmo-mobilize ng tao,
mga makaliwa, gamitin kay Pangulong Duterte, maglabas sila ng mga placard. So what is your duty? Sabi ni Trollbuster, yes. Yung Bureau of Customs Drug Smuggling, yeah. Lahat yan, paulit-ulit, araw-araw ginagawa nila. Ang dami nating expose. So if I were you, ano daw? Michael Lopez, Miss Marlica, kung hindi pumayag si Kilay, gumawa na lang si Senator Bato ng live interview kay Miss Cathy B. Nagtulad ng ginawa ni BP Sara noon sa gitong malalaman ng taong bayan. Yeah, Senator Bato, bago gusto mag-press con. Isama mo si Cathy, mag-press con na lang tayo, Senator Bato. Baka makatulong pa sa'yo manalo ka. Patawag mo kami ni Cathy Binag. Magpa-press con tayo. Gamitin natin platform mo. Magpa-press con tayo. Tanungin mo ako kung tungkol dun sa mga authenticated bangag. Let's do it. Tama, sabi ni Palangga, Michael Lopez. That's good idea. Sige. Para game the game kami ni Cathy dyan. They're all corrupt, sabi ni Haribet. Okay. Aha. May order si Tamba, birahin si Tatay Digong, sabi ni Flores. Oo nga. Yun nga, bibirahin nila si Pangulong Duterte sa pamamagitan ng kanilang mga mobilization nitong mga magrarally. Luz Adeline Mandal, thank you so much. Kaya nga sabi ko, you have to act now. Or else, mga kababayan, kawawa talaga kayo dito. Imagine niyo, iginigiit nila, yung kanilang Huwad-Huwad Committee, iginigiit nila yung ICC pa rin. Diba? Na ito ba, ipipresent ninyo, itong mga sinasabi ng Pangulong Duterte, hindi pa pala tayo sum up kasi may mga issue pa. Na makakatulong ba ito sa ICC? Diba? Ipapadala nyo ba ito? Ito-turn over nyo pa ito, mga dokumento na ito sa ICC? Yun yung mga sinasabi na. Tapos lagi lang pinagsasabi doon talaga sa nila, na kailangan managot yung Pangulong Duterte. Asa na nga yung kaso? Paulit-ulit na lang. Diba? Tapos sasabihin nila, kasi ang mga natsugi, 20,000 people. Diba? Mahigit na 20,000 people. Yun ay mga kasinungalingan ninyo. Nasaan yung 20,000 people? Ilabas ninyo ang death certificate ng 20,000 people. Ilagay nyo dyan para ma-download namin kung sino yung mga namatay na yon. Diba? Yun ang inyong, ang tawag dito? Yun ang gusto nila talaga mga palangga. So you have to act now. Dahil itong si Fernandez ay umiikit na nga ang kanilang tumbong. Talagang ipipilit nila na ang Duterte ay sangkot sa ganito, sa ganyan. Pero ang totoo, sila ang kinakabahan dahil lalamunin sila ng buo ni Pangulong Duterte. So you have to act now mga darling. Tingnan natin, may nag-message sa akin. Ano ba nangyari dito? Okay? Imagine mo kung gaano ka nakakatuwa yung Pangulo. Okay. Imagine mo sa press conference. Nakakatuwa talaga yung Pangulong Duterte. Sa press conference, sinanong si Pangulong Duterte. Di ba? Kung anong masasabi niya dito kay Inday Sara na ipatatapon daw si Marcos Sr. sa West Philippine Sea. Dahil nga, di ba, binubuisit nila inaano nila si Inday, pinagtalungan nila. Ayan. Sabi ni Pangulong Duterte, tatlo yung anak ko, isang babae at dalawang anak ko. Sabi niya, lalaki, nakakuha ng ugali ko na bastos si Inday Sara. Sabi niya, hyperbole lang yon. Kaya na sinabi yon ng presidente ako, ganyan din ako. Sabi niya, pero sabi niya, istorya lang yon. Ay na nga po lang etos ng sinasabi ni Pangulong Duterte. Pero may hindi nga lang ako nagustuhan sa sinabi ni Pangulong Duterte. Diba? Kasi sinasabi niya, pero itong presidente na ito, na si Bangag, I know in my heart, nagtatrabaho yung tao. Paniwala kayo, Pangulong Duterte. Sabi niya, kaya lang siguro yung estimation, kasi soft-spoken. Pero kami, sabi niya, pareho lang kami. Hindi, Pangulong Duterte, hindi soft-spoken si Bangag. Bangag siya. Bangag na bangag. Kaya kahit kailan, okay? Ito, may breaking news. 321 million lotto jackpot na solo ng Bulakenyo. Nako, imagine nyo, sino naman ang nanalo niyan? Baka ang nanalo niyan yung may taning na naman. My God! Hindi na natatapos ang kalbaryo ng buhay ninyo. Hanggang ngayon, hindi matapos-tapos dyan ang investigation ni Coco Pimentel. At ni Tulfo dyan sa
nanalong unbelievable dyan sa PCSO. Ngayon tuloy-tuloy ang panalo. Sabi ko nga sa inyo, uubusin ng mga putang inang ito ang pera ninyo. So, better yet, na kayo ay mag-speak up na. Dahil sinusubukan nilang i-twist lahat, pagtakpan ang mga bagyo. Ngayon, may darating na naman na bagyong Leon, ilan na naman ang matitigi, mga kababayan, ilan na naman mababawian ng buhay. Diba? Hanggang ngayon, yung Amerikanong nadukot dyan, yung mga nakidnap na mga Pilipino, hindi pa nakikita. So, anong bansa ang meron kayo? Diba? Mga nadudukot na lang na ganun-ganon, walang takot. Okay? Ang inyong, ang mga kriminal. O, ito. Imagine mo, 21 years old, nadurugista daw, huli sa 1 million na pulburon. Wala na to. Wala, mga bangag talaga to. Oh, ito. 75 billion daw na pondo ang kailangan para makarecover ang Bicol. My God. Kailangan daw sa Bicol River Basin Program. Oh my God. So, pera na naman. Mga palangga, pera na naman. Kasi, ibubulsa na naman nila yan. Oh, ha? Oh, temo, nangingi na naman sila ng budget para sa 2025. Oh my God. 303 billion. For 2025 budget, 303 billion ang hinihingi nila. For 2024 total of flood control projects, not the 9 billion yung mga nalabas, 353 billion. 2024. Okay? Yun ang sabi dito sa facts na sinend sa atin. Noong 2023, umabot ng 291.2 billion, di ba, ang flood control. Noong 2024, itong panahon na to, 353 billion. Sa 2025, medyo mababa, 303. Nasaan na yung 353 total budget na yan for the flood control? Pang buong Pilipinas, mga palangga, mag-speak up day na kayo. Dahil sa panibagong bagyo, mga kababayan, ay patuloy na gigurgurin ang inyong mga pamilya. Alright? Gugurguin lahat yan. Kung hindi kayo titigil, magulat na lang kayo, yung pamilya nyo, wala na. So if I were you, get up, speak up, at kailangan ninyong manindigan, dahil pag hindi kayo manindigan, gagamitin ni Tambaluslos. Hindi gagamitin, ginagamit na nga ang pera ninyo para mag-mobilize against Duterte. But now you know. Maglabas kayo na sila yung mga placard. Pag sinabi ni Pangulong Duterte, ay, mga putang ina, mga tambalusos na yan. Nandito ako sa Batasan. Nandito ako sa EDSA. Nandito ako sa Luneta. Sugod na kayo, mga kapatid. At huwag nyo kalimutan, magdala ng flaglets. Napaka-importante yan. Dahil yung maliit na flag ay simbolo na talagang nag-speak up ang ating mga kababayan. Huwag kayong mag-alala. Sa ngalan ng aking power, Kulam 101. Sabi ko sa inyo, may naipasa na sa akin, Kulam 101, and sa dasal ninyo at sa inyong speak up day at sa nganga bells ng Pangulong Duterte, we will win. We will fight against the bangags. Alright, so this is your fair lady Maharlika. Sa susunod muli, maybe later, maybe tomorrow. Bye now. Mwah.